Katapusan na ng Halloween, takutan, bisperas ng Todos Los Santos. Ano naman ang kinalaman ng mga kaluluwa ng paggugunita ng Halloween? Ito na si Xiao Chua para takutin tayo at ipaliwanag sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! 2 linggo na po ang nakalilipas ng ating talakayin ang tungkol sa ginto ng ating mga ninuno na nagpapakita na may kultura na ang mga sinaunang Pilipino bago numating ang mga dayuhan. Pwede na natin sabihin sa sarili natin na kung born with a silver spoons ang mga dayuhan, eating in golden bowl naman ang ating mga ninuno. Astig, di ba? Ngunit, ang ginto ay hindi lamang bling-bling ng ating mga ninuno. Ito rin ay anting-anting o proteksyon ng kaluluwa. Pinag-uusapan natin ang kaluluwa ngayong araw na ito, October 31, ipinagdiriwang natin ang Halloween. Salitang All Hallows Evening, ang kahulugan ng Hallow ay Sing. Bisperas din ito ng pista ng mga patay na ipinagdiriwang pa ng mga sinaunang Celtic bilang Samhain. Kung kailan, pinaniniwalaan nilang bumabalik sa mga tahanan nila ang kaluluwa ng mga ninuno nila. Naglolokohan din sila ng mga pranks, kaya nga may trick or treat. Ang mga sinaunang Pilipino rin ay mayroong paniniwala ukol sa kaluluwa. Para sa ating mga ninuno, ang tao ay binubuo ng 2 bahagi, ang panlabas at panloob. Ang panlabas ay ang katawan, habang ang panloob naman ay mayroon din 2 bahagi. Ang life force na tinatawag na ginhawa na nakalulan sa bituka o sa atay, at ang kaluluwa na nakalulan sa utak na siyang nagbibigay ng buhay, pag-iisip at pagkukusa sa tao. Naniniwala sila na ang mga kaluluwa ay lumalabas ng katawan kahit buhay pa sa mga butas ng katawan ng tao at sa mga kamay at paa, kaya pinoproteksyonan nila ito sa pagsusuot ng ginto. Ang paglabas ng kaluluwa ay nasasalamin sa bilin ng mga matatanda sa atin. Huwag daw matutulog ng gutom at baka lumabas ang kaluluwa, maghanap ng pagkain at makulong sa kaldero. Naniniwala din sila ng kaluluwa sa langit. Para sa ating mga ninuno, magkakaroon lamang ng ginhawa na itinutumbas natin sa komportableng buhay, magandang kalusugan o pakiramdam, kapayapaan ng isip at pagkain kung ang alignment ng kaluluwa ng tao ay matuwid. Ibig sabihin, mabuti ang kaluluwa nito o malinis ang kanyang kalooban. Hindi magkakaroon ng bisa ang ginhawa kung halang ang kaluluwa nito at maitim ang kanyang kalooban. Reflected pa rin ang paniniwala sa alignment ng kaluluwa kahit na Kristiyano na ang iba sa atin. Kapag binati ng isang taong malakas ang willpower o dungan ang isang bata at sumama ang pakiramdam nito, pinaniniwalaan nating nausog ang kaluluwa nito at kailangang ibalik sa ayos. Ano naman ang nangyayari sa kaluluwa kapag ito ay namatay? Ito ang tatalakayin natin bukas sa Araw ng Mga Patay o sa ating Todos Los Santos Special. Ang liktao o artifact na katulad ng mga ginto at ng manunggulja na may nakaukit na kaluluwang nakasakay sa bangka ay paalaala lagi sa atin na ang ating mga ninuno ay may pagpapahalaga sa mabuting kaluluwa bago tayo tunay na guminhawa, umunlad at lumaya. Si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.